Hello mga gagawa naman tayo ngayon ng special krempa. Napakasarap nga ngayon yung ating choux pastry kasi ay moist yung loob. Tuturo ko sa inyo dito mamaya yung tamang pagsalang dito, yung pag-bake natin para maganda talaga yung umbok niya at yung pagkakrak. Kaya tara na gagawa na tayo. So dito sa ating saucepan, lagyan ko ito ng half cup ng tubig at dito gagamit ako ng refrigerated margarine. Pero half lang yung kukunin ko dito or yung 100 grams lang. Maglagay na ako dito ng half cup na evaporated milk, 1 tablespoon ng white sugar, at half teaspoon ng iodized salt. Haluin ko lamang ito at nang matunaw yung ating refrigerated margarine at pagkatapos pakuluin natin ito ng konti. Pag kumulo na yung mga bandang gilid niya, mga guy, patayin na natin yung apoy ng ating kalan. At ibalik natin ulit yung ating saucepan dahil maglagay na tayo dito ng 1 cup na bread flour or yung first class flour. Haluin ko lamang ito hanggang sa mabasa na lahat yung ating harina. At pag na-absorb na ng harina yung tinunaw natin na refrigerated margarine at yung evaporated milk, ay magsindi na tayo ulit ng ating kalan pero mahina lang talaga na apoy. At haluin pa natin ito or lutuin ng mga ilan lang minuto, mga 2 to 3 minutes hanggang sa mawala lang yung hulo harina. Yan na yan. Hanggang sa mag-firm na yung ating mixture. Ganituhin nyo lang maghalo para ay madurog din yung mga nagbilog-bilog na harina. At pag ganito na yung consistency ng ating mixture, ay patayin na natin yung apoy ng ating kalan. At hayaan lang natin yan dito na lumamig. At habang pinapalamig natin yung ating mixture, ay i-prepare na natin yung ating paglalagyan. Gumamit lang ako dito ng tray at sapinan ko lang ito ng non-stick parchment paper. At itabi lang muna natin yan. At dito, prepare din natin yung ating 4 na piraso na itlog. Large yung itlog natin. At ito na yung ating mixture mga ga. Malamig na ito. Ilipat ko lang sa medyo malalim na bowl. At kailangan na sigurado na tayo na malamig na yung ating mixture. Kasi yung 4 natin na piraso ng largest na itlog ay ilagay natin yan dito. At sa paglagay natin dito ay paunti-unti lang. At batihin lang talaga natin yan hanggang sa kuminis yung mixture natin. At pwede naman na gumamit tayo dito ng wire west kung wala kayong mga hand mixer. Pero kailangan ay mapaganito natin kakinis yung mixture natin. Ayan mga ga, pwede na natin itong i-pipe. Lipat lang natin ito sa ating mga plastic piping bag. At i-pipe ko lang ito sa katamtamang laki lang. Hindi masyadong malaki at hindi din maliit. At pagkatapos natin itong i-pipe, ay pwede na natin itong isalang agad sa ating mga oven. Pero kailangan lang ay mainit na yung ating oven bago natin ito isalang. At para maganda talaga yung umbok, yung crack na hindi babagsak yung ating mga choux pastry, ay yung una nating salang mataas yung init ng ating oven, dapat dito. 200 degrees Celsius yung init ng aking oven dito at i-bake ko ito sa loob ng 20 minutes. At ito na siya ga sa loob ng 20 minutes sa 200 degrees Celsius ng ating oven. Hindi pa siya luto. Hindi pa siya golden brown. Kulang pa ito sa pagkaluto. Kaya yung ginawa ko ay nilipat ko yung init ng ating oven sa 160 degrees Celsius at i-bake ko siya ulit sa loob ng 5 minutes. At sa dinagdag natin na 5 minutos ay hindi pa siya tuluyang luto. Kulang pa siya sa pagka-golden brown. Medyo matagal talaga mag-golden brown. Kaya ay inulit ko ulit. Nag-add ako ulit ng another 5 minutes. Ayan, ito na siya ga. Totally luto na siya. Hindi na sa babagsa. Kailangan talaga ay marunong din tayo dito magluto para maganda yung umbok at alsa ng ating mga choux pastry. Dali lang talaga itong tanggalin kasi non-stick parchment paper yung gamit natin. At may natira tayong mixture ay gamitin ko ulit yung nagamit na natin. At sa pagluto natin dito, yung ating baking time ay nasa video screen po para masundan lang ninyo. At gawa natin ito ng palaman. So dito gagamit lang ako ng isang cream o na biscuits, ay durugin ko lang muna ito pagkatapos itabi ko lang muna. So dito sa ating saucepan, maglagay tayo ng half cup na condensed milk, 4 tablespoon na cornstarch, at 1/4 cup powdered milk. Tunawin muna natin yung ating cornstarch at yung powdered milk bago tayo maglagay ng ating evaporated milk para madali lang talagang tunawin. At dito na maglagay na tayo ng mga 1 teaspoon ng vanilla extract at 1 cup na evaporated milk. At kunting halo lang at isalang na natin. Lutuin natin ito sa katamtamang apoy lang ng ating kalan. Huwag lang masyadong mahina para madali din. Basta diretso lang sa paghalo, basta huwag lang tigilan para hindi din masunog yung ilalim. At pag ganito nakalapot ay ilagay na natin
natin yung ating margarine. Pwedeng gumamit dito ng butter. Pwedeng refrigerated margarine. At pag tunaw na yung margarine ay okay na ho yan. Palamigin lang muna natin ito. At gawa muna tayo ng cream. So dito meron tayong ECC whipping cream. At kukuha lang tayo dito ng 150 grams ng yung kailangan natin. At batihin lang natin yung paste hanggang sa mag-light yung kanyang kulay. At pag nag-prepare talaga tayo sa ating ECC whipping cream, ay i-scrape lang po natin yan mga ga para yung ibang paste na hindi nadurog, na hindi naabot ng ating mga hand mixer ng attachment ay para madurog din. At lagyan natin ito ng malamig na tubig. 1/3 cup lang yung kailangan natin dito. At sa paglagay ng ating tubig ay paunti-unti lang. At pag naubos na nating nailagay lahat yung ating tubig, ay batihin lang natin yan hanggang sa mag-volume yung asa na maging stable yung ating ECC whipping cream. At ito na yung niluto natin kanina na custard. Pero budget friendly lang talaga yung custard natin na ito mga gaha. Hindi tayo dito naglagay ng egg yolk. At kailangan ay malamig na yung ating custard para po lagyan natin ito ng ECC whipping cream para naman hindi matunaw yung ating cream. Haluan natin yung ating custard sa ginawa nating cream. At nasa 3/4 lang, magtira lang tayo dito ng konti ng ating cream. At ibatihin lang natin yan hanggang sa mag-well combine yung ating cream at yung ating custard. At ito yung itinira natin ga na cream. Bali, ilagay natin dito yung isang sachet natin na dinurog natin na biscuits. At ito lang yung diskarte ko mga ga para malagyan natin ng palaman. Hatiin lang natin yung ating mga puff. At yung una nating ilagay dito ay ito yung ating cream custard. Natawag na natin itong cream custard kasi ay may halo na itong cream. At sunod naman natin ditong ilagay yung Oreo cream. Tinawag naman natin itong Oreo cream kasi may hinalo tayo dito sa ating cream ng crushed Oreo.